Ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw tayo ngayon ng Huwebes, Agosto 20, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, signal number 3 itataas na mamaya sa Hilagang Luzon kaugnay ng epekto ng bagyong si Ineng. Bagyo lalo pang bumagal ayon sa Pag-asa, kaya naman ilang lugar sa Luzon apektado na. Kampo ni Senador Juan Ponce Enrile umaasa na ngayong araw na makakalabas ng kulungan ang senador. Vice President Gigi Marbinay inunahan na sa pagtanggi ang mga akusasyon ni Senador Trillanes na may ghost senior citizen scam dyan sa lungsod ng Makati. Kasabay po yan ng ika-1 taong anibersaryo o investigasyon na ng Senado ngayong araw na ito. Mga fans bumuhos na sa puntod ng yumaong aktor na si Fernando Poe Jr. sa pagunita ng kanyang kaarawan. Ilang grupo ipinanawagan ang pagtakbo ng anak na si Senadora Grace Poe para sa 2016 presidential elections. Isa patay, 5 na ospital ng malaso ng kinaing kamuting kahoy dun sa lalawigan ng North Cotabato. Sa international news, 2 pang panibagong suspect sa Bangkok o doon sa Bangkok, Thailand bombing ay iniimbestigahan na ngayon ng Thailand Police. Mga fans excited na sa pagsisimula ng 3-day tour ni NBA superstar LeBron James ngayong araw sa Pilipinas. Habang Gilas Pilipinas wala ng pahinga hanggang sa weekend para sa Pocket Tournament bilang paghahanda po yan sa FIBA Asia Championship. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo June Descat. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Mga kaibigan, unti-unti nang nagpaparamdam sa Northern Luzon ang bagyong si Ineng. Katunayan, inaasahan na ang pagtaas ng signal number 3 dyan sa bahagi ng Northern Luzon. At may detalye live mula dyan sa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Amito. Bombo Dennis. Maaari nang magtaas ng tropical storm signal number 3 sa susunod na mga oras dyan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. At yan ay dahil pa rin sa patuloy na paglapit ng bagyong si Ineng. Ayon sa ulat ng Pag-asa, partikular na sa pahayag ni Jory Lois, malakas ang bagyong Ineng kaya higit na paghahanda ang kinakailangan na gawin ng ating mga kababayan sa maapektuhang lugar. Huling namataan ng sentro ng bagyong Ineng sa layong 445 kilometro sa silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay na nito ngayon, ang lakas ng hangin ay 180 kilometro bawat oras at may pagbugsong 215 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyo sa pakanlurang direksyon sa bilis na 13 kilometro bawat oras. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes Group of Islands, Kalayan, kasama ng Babuyan Group of Islands, ang Cagayan, kasama rin ang Kalayan at Babuyan Group of Islands ay makakaranas, mga kaibigan, ng hangin na hindi bababa sa 60 kilometro bawat oras. May maximum wind naman na 120 kilometers per hour. At ang signal number 1 ay umiiral po sa nadagdagan nito, Bombo June, sapagkat kasama na ang Northern Aurora, Ifugao, Isabela, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Ang naturang mga lugar ay makakaranas naman ng hangin na papalo ng mahigit 60 kilometro bawat oras o mas mababa, depende sa pabugso-bugsong hanging dala nito. Bukas ay inaasahan natin na ang bagyong si Ineng ay nasa layong 480 kilometro sa silangan yan ng Kalayan, Cagayan. Yan ang sinasabing bago maglandfall ang bagyong Ineng. At sa susunod na 48 oras, inaasahan na itong nananalasa dyan sa may bahagi ng Basco, Batanes. How's that, Bombo June? Okay, Bombo Dennis, nakikita ko ngayon sa satellite feed na lumalabas dito sa ating live video streaming na yung mga ulan, mga paghangin ngayon na unti-unti nang nararamdaman dyan sa eastern side ng Northern Luzon. Yan ay direktang epekto na ng bagyong si Ineng at hindi yan habagat. Tama yan. Ang pagtataas ng public storm signal number 3, mga kaibigan, hindi pa yung gaanong mararamdaman ngayon. Baka isipin kasi nung ating mga taga-subaybay na kung nagtaas na ng signal number 2 at 1,
expected na nilang mananalasa na itong bagyong ito. Unti-unting pumapasok sapagkat sa susunod na 24 na oras, saka po natin mararamdaman yung pinakang hagupit itong bagyong Ining. Pero ngayon, yung outer portion, sapagkat ito'y 600 kilometro ang diametro, ay unti-unti nang humahagupit dyan sa mga lugar na tinukoy natin na nasa ilalim ng public storm signal number 2 at signal number 1, Bombo Jun. Alright, so inaasahan natin yung araw na ito, ang buong Luzon ay makakaranas ng mga pagulan nitong maghapon na ito. Tama yan, at unti-unti na rin ang paghatak nitong bagyong ito dyan sa hanging habagat na inaasahan naman natin tatagal hanggang araw po ng Lunes. Alright. So expected, yung ating mga kababayan ay expect na ho natin by Saturday and Sunday ay magkakaroon ng pagulan dito sa western section. Particular na dito sa Metro Manila, Western Visayas at iba pang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng pabugso-bugsong hangin at ulan. Pero yan ay hindi direktang epekto ng bagyong Ining, kundi yan ay dulot ng hangin na makakapekto sa atin. Alright, maraming salamat, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga LGU sa Northern at Central Luzon, kanya-kanya na ring paghahanda sa magiging hagupit ng bagyong si Ining na yan. May detalyeng Bombo Radio Dagupan. Pinag-iingat ng Office of the Civil Defense o OCD Region 1 ang publiko sa posibleng maging epekto ng habagat dulot ng bagyong Ining. Ayon kay OCD Regional Director Michito Castro, bagamat walang storm signal ay magdudulot pa rin ito ng pagulan sa buong Region 1 kabilang narito ang lalawigan ng Pangasinan. Dahil dito, nagpalabas ang tanggapan ng pre-disaster assessment at mga paghahanda upang makamit ang zero casualty kapag ganitong panahon. Nangako naman ang tanggapan na magbibigay sila ng pinaka-latest sa update kaugnay sa pagtama ng naturang bagyo sa Extreme Luzon. Samantala, umaasa ang ahensya na tatalima dito ang publiko upang walang maitalang biktima ng kalamidad. Mula rito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Catherine Veray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang kampo ni Senador Juan Ponce Enrile ay umaasa na ngayong araw na ay makakalabas sa kulungan ang senador. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Ni Senator Juan Ponce Enrile na ngayong araw makakalaya na ang naka-hospital arrest na 91 anyos na mambabatas sa PNP General Hospital sa Campo Crame. 2 araw na kasing naunsyami ang pansamantalang paglaya ni JPE at ngayon ay ang 3rd araw na, kung kaya't lubos na umaasa ang mga legal counsel ng senador mailabas na ang release order. Ayon sa abogado ni Enrile na si Attorney Joseph Sagandoy na sana matuloy na ang pagpapalabas ng Supreme Court ng kopya ng promulgated decision ngayong araw hinggil sa pagpanig nito sa motion ni Enrile na makapaglagak ng piyansa kapalit ng kanyang pansamantalang kalayaan. Sinabi ni Sagandoy, dahil long weekend, dahil ang Biyernes ay holiday o bukas, kung kaya todo silang umaasa na matutuloy ng makalabas ng kulungan ngayong araw ang senador. Wala namang ideya ang mga abogado ni Enrile kung bakit naantala ang pagpapalabas ng Supreme Court ng kanilang promulgated decision. Sa ngayon, wala pang definite na plano umano si Enrile matapos itong makalabas ng ospital dahil wala pa naman daw natatanggap na release order para sa kanya. Pakinggan natin ang panayam kay Attorney Joseph Sagandoy, ang legal counsel ni Senator Juan Ponce Enrile. Hindi namin alam, no? Kasi nasa Supreme Court yan eh. So hindi namin alam kung anong nangyayari doon. On our part, maghihintay lang kami. On the part of Senator Enrile, okay lang naman sa kanya. No? Nakapaghintay naman siya, naghintay na siya ng more than 1 year. Walang problema sa kanya maghintay ng a few more days. Ayun naman, talaga yun na lang naman hinihintay natin. Yung official release or promulgation of the decision. Sana, at saka para makapag-participate na rin siya dun sa na discussion sa Senate. Yan ang naging pahayag ni Attorney Joseph Sagandoy. Samantala, kinumpirma naman ni PNP Health Service spokesperson Dr. Dude Santos na posibleng hindi na nila pagbabayarin pa ng kanyang bill si Senator Enrile dahil government hospital naman ang PNP General Hospital at isa namang itong government official ang mambabatas. Sinabi pa ni Santos na muli nitong bubusisiin ang bills ng senador ngayong araw dahil questionable umano ang ipinalabas na bill kahapon na umabot ng 71,000 pesos.
Ayon kay Santos, ang mga gamot na iniinom ng mambabatas ay siya mismo ang bumibili. Ngunit kung kanilang aalamin ngayon kung ano ang ibang mga charges na na-charge kay Senator Enrile. Sa kabilang dako, nagpahayag naman ng intensyon ang kampo ni Enrile na kanilang babayaran ang mga bill sa ospital nang sa gayon walang masabi umano ang publiko kay Enrile. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 11 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ibang mga balita, bumuhos na ang mga tagahanga ng yumaong aktor na si Fernando Poe Jr. sa kanyang mausoleo sa Manila North Cemetery kasabay ng ika-76 na kaarawan ng aktor ngayong araw na ito. Nakasabit ang maraming tarpaulin sa paligid ng kanyang puntod na inilagay bilang pagbati. May mga bulaklak na rin sa lugar na ipinadala ang kanyang mga kaibigan. Nasa sementeryo na rin ang mga supporters ni Senadora Grace Poe para ipanawagan ang pagtakbo nito para sa 2016 presidential elections. Una nang lumabas ang report na posibleng i-anunsyo ngayong araw na ito ni Senadora Poe ang kanyang kandidatura. Bandang alas 8 ng umaga magkakaroon ng misa sa puntod ng aktor at susundan ito ng programa bandang alas 10 ng umaga. Mahalagang ipagpapatuloy ang mga nasimulang proyekto sa ilalim ng daang matuwid upang ganap na maiangat ang pamumuhay ng mamamayan. Nilinaw ito ni Administration Presidential Bet Mar Rojas sa kanyang pagdalo sa Basic Leadership Training for Rural Development na isinagawa ng koalisyon ng mamamayan para sa reforma sa Valencia City, Bukidnon. Ayon kay Rojas, ito ang dahilan kaya patuloy niyang tinatrabaho ang mga naiwang proyekto sa DILG sa atas na rin ng Pangulong Noynoy Aquino. Tinukoy niya ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program at bottom-up budgeting na nagbibigay ng malawak na pagkakataon sa mamamayan, partikular ang mga mahihirap na matamo ang kaginhawaan sa sarili nilang pagsisikap. Binigyang din ni Rojas na ito ang prinsipyo ng daang matuwid na kailangang maisulong sa mga susunod na lider ng ating bansa. Abangan, Vice President Binay, inunahan na sa pagtanggi ang akusasyon ni Senador Trillanes na may ghost senior citizen scam dyan sa Makati. Susunod na yan, standby! Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! May namumuong pag-asa sa bawat isang umaga. Suporta mo ay barkada, ang galing mo'y naiiba. Tayo, tumayo tayo, Pilipino. Tayo, labas ang galing ng Pilipino. Tayo, Labas, galing ng Pilipino. Tayo. Senator Bongbong Marcos po. Knock-knock. Who's there? Friendly enumerator. Friendly enumerator? Opo, friendly enumerator. Popsen lang po. Popsen? Census of population. Ilang tanong lang po tungkol sa iyo at mga kasama sa bahay. Matagal ba? Mabilis lang po. Nais naming mapabilang kayo. Kabilang sa mga serbisyo at programa ng gobyerno. Siyempre, gusto namin mapabilang. Tuloy ka. Maraming salamat po mula sa Philippine Statistics Authority. Magpa-census, mapabilang. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Vice President Binay inunahan na sa pagtanggi ang akusasyon ni Senador Trillanes na may ghost senior citizen scam dyan sa lungsod ng Makati. Kasabay po yan ng ika-isang taong investigasyon ng Senado ngayong araw na ito. May detalye si Bombo Gerald Olive. Itutuloy nga ngayong umaga ng Senado ang investigasyon kaugnay ng mga issue laban kay Vice President Jejomar Binay at ng kanyang pamilya. Inaabangan ang testigo na ihaharap daw ni Senator Antonio Trillanes IV na magpapatunay ng mga ghost senior citizen sa Makati na anya ay pinagkakitaan ng mga Binay ng 100 million pesos kada taon. Nasa 45% daw ng mga nakatalang senior citizen beneficiaries sa lungsod ay mga patay at hindi mahagila pa pero patuloy na kinokobra ang kanilang benepisyo. Pero agad itong itinanggi mismo ni Vice President Jejomar Binay sa pagsasabing mahigit mahigpit ang pagbibigay ng benepisyo sa mga matatanda sa Makati dahil sila mismo ang nag-a-apply at kukuha nito ng personal. Kung meron man anya ganitong anomalya na hindi niya alam ay maaari namang imbestigahan at pananagutin ang mga may kagagawan. Eksaktong ika-isang taon na nga ngayong araw
mula nang inumpisahan ang pagdinig sa mga issue na kinasasangkutan ng mga binaya, habang ang Vice Presidente naman ay sasabayan ito ng kanyang pagdalo sa isang misa para raw sa 1-year anniversary ng investigasyon na tinawag nilang Senate Inquisition. Sa kabila ng matagal ng investigasyon, muli namang nagbanta si Trillanes na magbibigay ulit ito ng expose laban kay Binay sa susunod na hearing na gaganapin sa Martes. Mas marami pa raw itong pasasabugin na mga kontrobersiya laban kay Binay sa isasagawang mas marami pang hearing sa susunod na buwan. Minaliit din ng senador ang umano'y hatchet job at petty talk ng kampo ni Binay sa pagtatangkang gawing big deal ang pagbabayad ng Senado sa kanyang mga konsultansa, kabilang na ang kanyang kapatid. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! Isa ang patay, 5 na ospital ng Malason sa kinaing kamuting kahoy doon sa Central Mindanao. At live mula sa Central Mindanao, may detalye si Bombo Gary Fuerzas. God, coming God! Maraming salamat po mo, John. Nasa masilang kondisyon ang 6 katao na nalason sa kinaing kamuting kahoy sa probinsya ng Cotabato. Nakilala ang nasawit na si Mama Payag, 4 anyos at residente ng barangay Gligli, Pikit, North Cotabato. Sinabi ni Pikit Mayor Muhayre na Sultan na nakabili ng kamuting kahoy ang mga biktima sa pamilyang bayan ng Mitsayap, North Cotabato. Niluto nila ito at kinain, ngunit makalipas ang 1 oras, nakaranas na ito ng sobrang sakit ng tiyan, nagsusuka, LBM at nawala ng malay. Agad itong dinala sa Cruzado Hospital sa Pikit, North Cotabato, ngunit isa sa mga biktima ang binawian ng buhay. Ang ginaing kamuting kahoy ng mga biktima ay sinailalim na sa laboratory test ng Integrated Provincial Health Office ng probinsya ng Cotabato. Nagulat live mula dito sa Cotabato City, Bombo Gary Fuerzas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 4 na katao na sospek sa panggagahasa at pagsunog patay sa dalagita sa Marawi City na paulat na pinaslang. May follow-up report ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Mariing itinanggi ngayon ng pulisya na pinaslang na ang 4 sa 7 kalalakihan na responsable umano sa paghahasa at pagsunog patay ng 15 anyos na minor de edad sa lungsod ng Marawi, Lanao del Sur. Ito ay matapos kinumpirma ni Lanao del Sur Provincial Police Director Senior Superintendent Agustin Tilio na pinalaya na nila ang mga suspect dahil wala namang formal na reklamo na isinampa sa piskalya ukol sa pangyayari. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Tilio na walang katotohanan na isinailalim ng summary execution ang mga suspect na sina Jabbar Makakua, Salman Sambiture, Ilyas Pimping at Jalil Sani dahil sa akusasyon na pag-rape at pagsunog patay ng biktima na si Siti Naifa Haji Faisal Kanapia. Noong nakaraang linggo, ginawa ni Tilio ang paglilinaw nang lumalabas ang ulat na nabalot ng mga tama ng bala ang mga suspect at itinapon sa isang abandonadong ospital sa nasabing lungsod. Iginiit ng opisyal na mayroon umano silang sertifikasyon na nakuha sa mga opisyal mula sa bayan ng Bayang na magpapatunay na walang nakitang mga bangkay. Una nang ikinagalit ng husto ng mga residente ang umano'y ginawa ng mga suspect dahil na kanilang hiningi sa mga opisyal ng lungsod na isa ilalim ng firing squad ang mga ito. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa lalawigan naman ng Capiz, 2 patay ng salpukin ng motorsiklo ang delivery truck. May detalyeng Bombo Radio Rojas. Parehong binawian ng buhay ang 2 katao nang mabangga ang sinasakyang motorsiklo sa truck na may kargang sibuya sa barangay Gintasig, Capiz. Idiniklarang dead on arrival sa Mambusaw District Hospital ang magtiyo na sina Alfred Hamison, 31 taong gulang ng barangay Tawog, Sigma, Capiz, at Joel Hamison, 38 taong gulang ng barangay Uyong sa nasabing bayan. Nabatid sa inisyal na investigasyon ng pulisya na nabangga ang motorsiklo na minamaneho ni Alfred habang kaangkas ang tiyong si Joel sa truck na minamaneho ng isang Zhou Zhao, 23 taong gulang ng poblasyon Pangasinan.
ngunit temporaryong nanunuluyan sa Pavia, Iloilo. Sinasabing pabalik na ng Iloilo ang delivery truck matapos nag-deliver ng sibuyas sa bayan ng Mambuso, Capiz habang bibili sana ng ulam ang magtiyo. Ayon sa pulisya, tumilapon ang mga biktima mula sa sinasakyang motorsiklo at nahampas ang ulo ng mga ito sa harapan ng truck. Kagad isinugod ang mga biktima sa Mambuso District Hospital, ngunit bigo ang mga doktor na may salba ang mga ito. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Roldan Villarreal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 20 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ibang mga balita, lalo pang lumakas ang panawagan para sa tambalang Rojas Leni Robredo nang tawagin ni Naga Councilor Gabby Bordado si Leni Robredo bilang incoming Vice President. Ang pahayag ni Bordado ay sinalubong din naman ng hiyawan at palakpakan ng libo-libong katao na dumalo sa event. Pinasalamatan naman ni Leni Robredo si Rojas dahil sa pagiging mabuting kaibigan ng kanilang pamilya bago pa man mamatay ang kanyang mister na si DILG o former DILG Secretary Jesse Robredo. Nangako naman ng suporta si Naga Mayor John Bondad at mga lokal na opisyal ng syudad kay Rojas. Itinuring naman ng ilang lokal na opisyal ng Naga ang pagdalo ng Pangulong Noynoy Aquino at halos lahat ng kanyang gabinete sa paggunita ng death anniversary ni dating Secretary Robredo na suporta ito kay Leni Robredo bilang Vice Presidential ng Liberal Party. Abangan susunod Winter Sports Fest 2016 ng mga OFW dun sa Israel. Isasagawa susunod na yan. Stand by! Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! May namumuong pag-asa sa bawat isang umaga. Suporta mo ay barkada, ang galing mo'y naiiba. Tayo, tumayo tayo, Pilipino. Tayo, labas ang galing ng Pilipino. Tayo, labas, galing ng Pilipino. Tayo. Senator Bongbong Marcos po. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Winter Sports Fest 2016 ng mga OFW sa Israel isasagawa. May detalyeng Bombo Radio Vegan. Kasalukuyang isinasagawa ang pagpaparehistro sa Winter Sports Festival na isasagawa ng Federation of Filipino Communities in Israel sa Beit Dani Gymnasium, Hatikva, Tel Aviv, Israel. Pangungunahan ito ng presidente ng federasyon na si Mr. Jeffrey Ulayan. Formal na magsisimula ang palaro sa ika-10 sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Hinihikayat ang mga Filipino sports enthusiasts na magparehistro na at ipakita ang galing sa mga sports event na kagaya ng chess, basketball, volleyball, dart, table tennis at Scrabble. Ang palarong ito ay open sa lahat ng kasarian. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Si Bombo Arabin Ramos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Bombo International News. International News. Mga kaibigan, iniimbestigahan na ngayon ng Thailand Police ang dalawang bagong suspect sa pagpasabog sa popular na Irawan Shrine diyan sa Bangkok, Thailand. Kita ang dalawang suspect sa CCTV camera na may dalang bag na hinihinalang kasabwat ng unang suspect na dilaw ang damit. Ang isa sa mga suspect ay nakasuot ng pulang damit habang ang isa naman ay nakaputing t-shirt. Nabatid na kahapon ay inilabas na ng Thailand Police ang cartographic sketch ng naturang suspect na yan. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung isang Thai national o isang banyaga ang mga suspect. Bombo Sports News. Bombo Sports News. Mga kaibigan, mag-uumpisa na ngayong araw ang 3-day tour ng 30 anyos na global sports icon ng NBA na si LeBron James. Mamayang hapon ay sasagawang isang press conference bago ang event sa Mall of Asia Arena kasama ang Rice Kids at top players bilang bahagi ng 3 araw na tour sa bansa ni LeBron. Inaasahan ding bibisita ito sa Nike Park Store sa Bonifacio Global City sa Taguig bukas at magkakaroon ng short trip sa tenement isang kilalang street ball heaven dyan sa Taguig City. Una na itong binisita
ni Indiana Pacers player Paul George noong nakarang buwan bilang guest of honor sa House of Rising o House of Rise opening. Gayunman, hindi pa inilabas ng tour organizer ang kabuang listahan ng mga lugar na pupuntahan ni LeBron sa darating na araw ng Sabado. Ito na ang ikalawang beses na bumisita sa bansa ng NBA superstar. Nakahanda na ang Gilas Pilipinas para sa isang pocket tournament sa Estonia. Bilang bahagi ho yan ng kanilang paghahanda para sa 2015 FIBA Asia Championship sa Changsha, China. Makakasagupa ngayong araw na ito ng Gilas ang Netherlands bandang alas 5 ng hapon sa Estonia o alas 10 ng gabi dito sa Pilipinas. Bukas ay makakaharap din ng national team ang Estonia bandang alas 8 ng gabi, alauna naman ng hapon, Agosto 22 dito sa bansa. Sa Sabado naman ay magtatapos ang kanilang 3-day tour sa Four Nation Meet kung saan makakalaban nila ang Iceland. At mga kaibigan, para naman sa nag-aabang sa ating Lotto Draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office, para ho yan kagabi, para sa August 19, 2015 at narito ang resulta ng ating Lotto Draw. At para sa Lotto 655, sa Lotto 655 ang mga lumabas na numero ay 44, 12, 34, 33, 23 at 02. Ulitin ho natin mga kaibigan, para sa Grand Lotto 655. Ang mga lumabas na numero ay 44, 12, 34, 33, 23 at 02. At ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, walang nanalo. Para naman sa Mega Lotto 645, Mega Lotto 645, ang mga lumabas na numero ay number 14, number 45, number 7, number 28, number 44 at number 1. Ulitin ho natin, para sa Mega Lotto 645, ang mga winning number combinations are mga sumusunod: number 14, 45, 07, 28, 44 at 01. At ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, jackpot prize ay nagkakahalaga ng 30.1 million pesos at sinasabi ng PCSO, isa ang nanalo, solo ang 30.1 million pesos. Bombo Business News, and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Ang palitan ng piso kontra dolyar, mga kaibigan, ang isang US dollar ay katumbas ng 46 pesos and 35 centavos at ang isang Singaporean dollar ay katumbas ng 33 pesos and 01 centavos at ang isang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 5 pesos and 97 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Morning Edition. Araw tayo ngayon ng Huwebes, Agosto 20, 2015. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Sa ulat panahon, signal number 3, itatas na mamaya sa Hilagang Luzon kaugnayan ng epekto ng bagyong si Ineng. Habang bagyo lalo pang bumagal, ayon yan sa Pag-asa, gaya naman ang ilang lugar sa Luzon, apektado na ngayon. Kampo ni Senador Juan Ponce Enrile umasa na ngayong araw makakalabas na ng kulungan ang senador. Vice President Binay inunahan na sa pagtanggi ang akusasyon ni Senador Trillanes na may ghost senior citizen scam sa lungsod ng Makati, kasabay huyan ng ika-1 taon na investigasyon ng Senado ngayong araw na ito. Mga fans
Philippines, bumos na sa puntod ng yumaong aktor na si Fernando Poe Jr. sa paggunita ng kanyang ika-76 na kaarawan. Ilang grupo ipinanawagan na ang pagtakbo ng anak na si Senadora Grace Poe para sa 2016 presidential elections. Isa ang patay, 5 na ospital ng Malason sa kinaing Kamuting Kahoy. Samantala sa international news, 2 pang panibagong suspect sa Bangkok bombing na ikinasawi na mahigit sa 20 katao iniimbestigahan na ng Thailand Police. Sa balitang sports, mga fans excited na sa pagsisimula ng tour ni NBA superstar LeBron James ngayong araw na ito dito sa Pilipinas. Gilas Pilipinas wala ng pahinga hanggang sa weekend para yan sa Pocket Tournament bilang paghahanda sa FIBA Asia Championship. Sa latest pa mga impormasyon, maaaring yung buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com at tutukan ng Bombo Network News. Alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Lunes hanggang sa Sabado yan, maaaring nyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. Direktamente live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati ang inyong anchorman, si Bombo June Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo!